Tama ito mga kababayan na ginawa ng Municipal Council ng Kalayaan Municipality sa Palawan sa Chinese Ambassador. Bakit ano ginawa ng Council? Diniklara ito na persona non grata. Tama. Mabuhay kayo dyan sa Kalayaan Island, yung ating mga kababayan. Kahit napakaliit na municipality, ito yung pinakamaliit mga kababayan. Parang isang barangay lang. Pero ginawa siya as municipality ng Palawan mga kababayan. Ngayon, yung council nagpasa ng resolusyon declaring the ambassador, the Chinese ambassador as persona non grata. Approve. Yan ang dapat sa ginagawa mga kababayan sa mga Chinese. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. So next move mga kababayan, i-expel na natin sa buong bansa na, hindi lang sa Kalayaan, i-expel na natin yung ambassador. Walang tigil sila sa pang-aapi sa atin. Walang tigil sa panluloko. Kasinungalingan yung lahat na sinasabi sa atin. Binabaliktad pa tayo. Pinapalabas nila tayo yung may kasalanan, tayo yung mali, at tayo pa yung ayaw makipag-usap sa kanila. Paano tayo makikipag-usap sa kanila ngayon? Mga kababayan na hindi man sila sincero, dapat nga, ang next move natin, after na-expel, isara na yung embassy, di gawin na nila yung gusto nilang gawin sa atin. Tayo, gagawin din natin yung mga dapat nating gawin to defend our territory. Ready na palaan niya tayo, Mr. Maravillas? Kahit hindi po ready, magiging ready na lang tayo niyan pag we will force to defend the country. Whatever will be po eh. Di ba? Papasok tayo sa tribulation kahit ayaw natin, kahit mag-ready tayo mga kababayan, hindi man po mapipigil ng mga tao sa mundo ang pag-unfold ng mga events na to, the tribulation period. Ang i-ready natin yung ating mga kaluluwa to face the Lord. Kasi po, sa totoo lang, magaganap yung dapat maganap. Pero okay na to, mga kababayan na mga moves ng council. So matapang yung ating mga municipal councilors dyan. Sabi rito, Puerto Princesa City, Palawan, the Municipal Council of Kalayaan unanimously approved a measure declaring Chinese ambassador to the Philippines Wang Xilian persona non grata, signifying their strong opposition to his presence in their area at any time. Sana ito na rin po yung gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito na po, Mr. President, yung gawin ninyo to send a strong message kay Xi Jinping. Pero po, Mr. President, secretly, iposisyon na po ninyo yung mga warheads, mga ICBMs, and medium range. Sabihin ninyo sa ating kaibigan, si Joe Biden, sa Amerika, bilis-bilisan nila yung trabaho sa mga EDCA sites. Pag naiposisyon na natin lahat, then i-expel natin yung mga Chinese. Pag nag-attempt silang pumasok sa atin, iumang na natin yung warheads. Para tingnan natin kung anong gagawin ng mga Chinese. Di ba? Basta po, hindi tayo mauuna. We have all the right to defend the country. Iumang natin. At tapos, gusto ninyo ako ang pipindot. Push button lang po. Yung, nakita ninyo yung pelikulang Oppenheimer. Pero nanginginig po. Yung pinapipindot ng... yung sa testing pa nga lang yon, nuclear test, nanginginig po yung gustong, yung naka-assign na pindutin po. Ako ang naka-assign ninyo na magpindot.
Pindutin agad natin para tapos na po ang history ng mundo. Yun ang nagtapos po sa kaguluhan sa yung World War II, di ba? It ended World War II. Gusto nilang ulitin, mga kababayan, history is repeating itself. Talagang we learn nothing from history. Paulit-ulit mga kababayan na pagkakamali. You see, ito yung manifestasyon kasi mga kababayan ng sinful nature of man. Di ba na-discuss ko na sa inyo kung bakit nagigira? There is quarrel. Kasi po, yung last pagnanasa ng hindi kanya, kaya ito po ang nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. Araw-araw pinagnanasaan tayo ng mga Chinese. Tayo po, hindi man tayo nagnanasa sa kanila. Masaya tayo na sila mayayaman sana at in-engage natin sila na makipag negosyo dito sa atin. Trading partner, di ba? Yung mga ganid po, hindi makontento. What? Ayan po. So tama ito na ginawa ninyo dyan. Mabuhay kayo sa Municipal Council ng Kalayaan. Kayo yung tunay na lahi ni Lapu-Lapu. Di ba? Hindi pasisiil. So sabi dito, Councilor Maurice Philip Alexis Albaidas resolution will be forwarded to the Department of Foreign Affairs, the Senate, and the Chinese Embassy in Manila to convey the sentiments of the island town. Sana ito na rin yung gawin ng ating gobyerno nasyonal na po mismo. Matalsikin na po ninyo, ay isara yung embassy. Kasi useless po yung pag-uusap. Wala na Wala nang kwentang mag-usap pa. Simulan na natin po para ito po yung magtitrigger kasi ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Pag naglabo-labo na po, nag-Battle of Armageddon na po, ang mag-stop po ng kaguluhan sa mundo, hindi man po tayo. Tayo, ang description sa Word of God po, sumanib yung yung diablo, sumanib sa buong mundo, sa sangkatauhan, nang talagang all out. Di ba? Basahin ninyo sa Revelation. Kahindik-hindik, babaha po talaga ng dugo po. So, sabi rito, Albaida said this will serve to inform high government officials of their feelings and to make Silian aware of their strong concerns regarding his country's oppressive actions in the West Philippine Sea, where their hometown Kalayaan is located. May may swarming. Dapat i-position dyan yung ibang ICBMs. Ilagay na dyan sa municipality of Kalayaan. So that's the resolution, mga kababayan, was prompted by the August 5 incident during which China Coast Guard ships attempted to ram and use a water cannon on 2 supply boats being escorted by Philippine Coast Guard. Tinitiktikan po lagi. May mga spies, mga kababayan, at yun din ang pinapaimbestiga ng National Security Council natin. May leakage na mga information. May mga makapili sigurado. What? Ang dami Mr. Maravillas na makapili, mismong napasok na yung gobyerno. Sabi dito, Albaida said, the aggressive behavior by China not only put the lives of supply boats crew and passengers at risk, but also of the crew aboard the escorting PCG's BRP Cabra, who included 3 Kalayaan residents. Isara na ninyo yung Chinese Embassy, palayasin na ninyo yung ambassador dito. So sabi rito, did you know that we have fellow Kalayaan residents on board the BRP Cabra? Yes, they were there, he said. Without a doubt, the actions of our neighboring country are truly infuriating. Nakakagalit niya.
Ang hindi lang galit mga kababayan, si Mau Diggs at saka yung mga DDS. Ang kinagagalitan pa nila, yung ating mga officials ng gobyerno, mga Coast Guard natin. Sasabi rito, the Kalayaan residents were en route to Lawak Island at the time to build a shelter for coastal enforcers. I want to propose that we declare Ambassador Wang Xilian persona non grata in the town of Kalayaan, the only town in the West Philippine Sea. Albaida said in his privileged speech shortly before the resolution was passed. Kahapon po, Albaida also said he was calling on the DFA to downgrade the Philippines' diplomatic relationship with China, given what it is doing in ignoring the safety of the people in the WPS. May mga nagpropose na rin ito, mga kababayan, na mga security analyst, na pwede natin gawin ito. Kalayaan Vice Mayor Bill Cesar Alindugan supported Albaida's move, declaring Xilian persona non grata. I personally experienced China's harassment, like being driven away, but the situation with the two supply boats was much more intense, Alindugan said, emphasizing that Kalayaan should also communicate to China their strong disapproval of its action. He said he has volunteered to join the reservists and encourage the military to conduct training on Pag-asa Island to allow residents to display their patriotism. So, ready po yung mga taga-Kalayaan, Municipality of Kalayaan, na i-defend, to take arms, mga kababayan, willing to die. Iyan ang tunay na mga Ophirians po. Former Kalayaan Mayor Joel Bitoonon, who is also a municipal councilor, also voted, who is now a municipal councilor, also voted to approve the declaration against Xilian, but cautioned that it might jeopardize diplomatic relations between China and the Philippines, given what happened in the past when two government officials were denied entry to Hong Kong. So, sabi rito, sabi niya, since way back niya, I've thought that due to China's deceptive behavior, very deceitful, manluloko po, itong mga Chinese. They say one thing and do another. Tama, ganun yung ginagawa nila sa atin. I've seen countless instances on YouTube of them overturning ships like what they did to Vietnam. I've wondered when that will happen in the Philippines. And now, this incident with our supply boats, it's the worst that I have seen so far, sabi po ni Bitoonon. But I think maybe we should add a bit more wisdom because you might end up like me, being told not to go to any city in China. Di wag. Ano man po, di-expel natin lahat ng mga Chinese dito, ipasara natin yung lahat ng mga negosyo nila, i-take over ng gobyerno. Di ba? Yung mga contractors nila dito, i-take over na natin lahat. Basta, pag sila lumusob sa atin, iumang na natin sa kanila yung ICBMs. Ganun lang po, kasi karapatan natin to defend our country. Ganun po, mga kababayan. At dapat klarado yon sa mga Chinese. Kung gusto nilang tapusin na yung history ng planet Earth, di ano man po, di lahat tayo magiging kaluluwa. Goodbye Earth po. Pinag-aawayan natin yung Earth. Pwede man sana na tayo mamuhay ng tahimik, pinag-aawayan, o di alisin na natin yung Earth. Anyway, after the millennium reign, mga kababayan, alam ba ninyo, tutunawin ito mismo ng ating Panginoong Jesus with intense heat. Ngayon, napakainit na ng panahon. These are signs of the times, mga kababayan, na yung human history ay patapos na po. Alam ba ninyong ganon? The human history, yung pagmamalabis ng mga tao,
Yung pag-aaway-away, madali na pong matapos. Kailan siya, may culmination siya. It is the Battle of Armageddon first in the tribulation period. So, approve natin po yung ginawa, yung pagpasa ng resolusyon declaring persona non grata ng ambassador ng China rito sa ating bansa. Yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, demiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.